katropang Jomar Abdul. May kugnayan po ito doon po sa sunog na naitala kahapon dyan sa bayan ng Parang Maguindanao del Norte. Pakinggan natin yung mga dagdag na mga impormasyon, detalye, kaugnay po sa ulat na ito. Jomar, please come in. Live report. Yes, katropang Sir Sam, isang malagim nga na insidente ang naganap kahapon sa bahagi ng Pacuma Street sa Barangay Poblacion 2 sa bayan ng Parang Maguindanao del Norte matapos masawi ang isang taong gulang na batang babae. Ito ay kinilala na si alias Bay Jamela na anak ni Aladin Silungan na po naman ni Bay Fatima Abu na siyang mismong may-ari nitong sabing nasunog na bahay. Batay sa ulat, alas 9 ng umaga kahapon nang sumiklab ang apoy at mabilis itong kumalat dahil gawa sa mga light materials ang nasabing bahay. Dahil sa bilis ng pagkalat ng sunog, hindi na nagawa pang mailigtas ang nasabing bata. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection upang apulahin ang apoy at maiwasan pa ang paglawak nito sa mga katabing kabahayan. Sa kasalukuyan, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang naging sanhi ng sunog at inaalam na rin ang kabuang halaga ng pinsala iwan nitong sunog kahapon na katropang Sir Sam. Jo, yung bata, walang kasama sa bahay? Walang kasama ito katropang Sir Sam dahil sa ating usap no doon sa mga residente at yung mismong pamilya ng bata at yung lola kasi itong nagbabantay dito sa mga bata na ito. That time ay bumili ng gatas si lola para doon sa kanyang mga apo dahil ito namang tatay nitong bata ay siyang nagtatrabaho bilang isang kargador no dito sa palengke katropang Sir Sam. Nako, very sad, no? Hindi rin natin kasi lubos maisip na sa edad na 1 taon, iniiwan lang nila sa bahay. Oo, para bumili ng gatas, parang gano'n, ano? Hindi man lang nila naisip na bitbitin na lang ito kasi 1 year old. Mahirap naman na mag-iiwan ka ng ganong edad nang walang kasama. Actually, katropang Sir Sam, ata kasi itong binabantayan, itong lola. Dahil yung nanay nitong victim natin na si Bay Jamela ay isang OFW. Habang yung kanyang tatay naman ay nagtatrabaho bilang kargador dito sa palengke. At yun nga po, nakakalungkot na isipin na ito nga, isang buhay na naman yung nawala kahapon. Ito ay isang 1-year-old na bata at nagdadalamhati yung lahat ng pamilya nitong bata nito at maging yung kanyang nanay dahil hindi na niya nasilayan yung kanyang anak dahil siya ay nasa ibang bansa. Ito yung pangalawa. Kung hindi tayo nagkakamali, ito yung pangalawa katropang Sir Sam. Nako, Doremi sila kung ganon. Magkakapatid. Yes, yes. Okay. Walang ibang nadamay na kapitbahay sa sunog nito? Wala naman katropang Sir Sam dahil mabilis na naapula yung apoy ng ating Bureau of Fire Protection. Mabuti nga at naapula nila kagad dahil may isang malaki pang katabing bahay ito. Itong isang nakikita man, kung makikita dyan sa pictures natin katropang Sir Sam, Yes. ay merong isang malaking bahay dyan na katabi. At mabuti na lang ay kaagad itong naapula ng ating mga katropa sa ating Bureau of Fire Protection sa bayan ng Parang. So sumatotal, isang bahay lang yung tinupok ng apoy. Isang bahay lang itong nilamon ng apoy na ito katropang Sir Sam. At ito ay gawa kasi ito sa light materials. Madali lang ito dahil nagtaka yung lola nga nitong bata. Ilang saglit lang yung kanyang ipinunta sa tindahan. Pagbalik niya, ito, napakalaking apoy na yung lumamon sa kanyang tahanan. Alam mo, yan yung nakakabigla, no, sa galaw ng sunog ng apoy, no, pagka may nasusunog. Yung hindi mo in-expect na halimbawa
malaki or maliit yung bahay mo, hindi mo lubos maisip na sa isang iglap, nilamon na lahat yung buong structure, no? Kasi dinaanan ko rin yun eh. Twice na ako nasunugan eh ng bahay eh. Ganun ang kabilis ang kalat ng apoy, pagkapit ng apoy, lalo na kung ang bahay ay may pintura, alam mo yon, painted. Opo. Oo. Ang bilis kumalat, lalo na pagkagawa sa light materials. No? Gawa sa kahoy yung bahay. Ganon. Kaya hindi talaga biro ang magkasunog. Wag tayong magpabaya mga katropa kasi pag yan talaga nangyari, no, sabi nga ni katropang Jomar, parang sa tingin nila imposible pero posible na nangyari, no? Isang iglap lang. Talagang nilalamon ng apoy yung kung ano man yung kanyang nasusunog. Ganun po. Malungkot, no? But anyways, until now, wala pang pinapalabas na findings ang Bureau of Fire Protection ng parang kung ano yung pinagmula ng apoy. Hindi pa sila nagluto? Baka may nagluto bago umalis ng bahay? Hindi nabanggit ni Lola Katropasan, no? Pero doon sa investigasyon ngayon ng ating Bureau of Fire Protection ng Bayan ng Parang, ay wala pa silang nailabas kung ito ba ay gawa sa galing sa kusina o ito ay galing sa ating kuryente. Wala pang mas malinaw ngayon na ulat, no, mula sa ating Bureau of Fire Protection. At ito ay nakita natin kasi bago tayo napatsada ay pumunta muna tayo doon sa area. Talagang wala tayong nakita na isang poste ng bahay, kundi lahat talaga tinupok at ito ay nilamon ng apoy, katropang Sir Sam. Oo, kakalungkot naman. No? But anyways, yan, susubaybayan natin. Katropang Joe, thank you so much sa panahon po, sa oras na ibinahagi po ninyo sa ating palatuntunan this morning. Wala dito sa bayan ng Parang, Jomar Abdul nagulat. Live report. Si Jomar Abdul, mga katropa, yung ating kaibigan dyan po sa bayan ng Parang, Maguindanao del Norte. May